So to celebrate the goodness of the Lord, we will say whoa, whoa, whoa. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop, that will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. I will say, You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, come on and celebrate. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, sing with me now. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. We will shout. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. Come on. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Yes, You are good. Our God is good. Praise the Lord. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gusto ko po kayong sabihan na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Today is the first Sunday of the first month of the year 2025. Can you type that in the chat? Happy New Year! Kamakailan lamang po, nagdiwang tayo ng Kapaskuhan. Ngayon naman po, nagdiriwang po tayo ng bagong taon. Alam niyo po, napakaganda ng ating mga sets of messages pagdating po sa ating pong series, no? Sa unang-unang series natin, ng unang-unang buwan ng taong 2025. Happy New Year from the bottom of my heart, from me and my wife at sa buo pong ating Amazing of Crossover Campus. Gusto po namin kayong batiin ng isang
Happy New Year po sa ating lahat. Ito po ay unang linggo ng unang buwan ng taong 2025. Welcome po sa ating pong brand new series for the month of January 2025 entitled First Things First. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section? First things first. First things first. Bakit ito ang pag-uusapan natin? Kasi unang buwan ng taon, unang linggo, napaka-importante po ng mga bagay na ating pong inuuna. Bakit? Tiyak na may bunga kapag ka inuuna ang una. Aba, napaka-importante nito. Bakit? Tignan nyo to. Bakit tayo nagsasama-sama ngayon? Alam nyo ba na ang Sunday ay first day of the week? Hindi po Monday. Monday po kasi yung first working day. Pero basically, ang unang linggo ay nag-umpisa sa araw po ng linggo. So first day of the week, pinapahalagahan po ninyo, pinaprioritize nyo yung ating Sunday worship service. Importante yung first day of the week. Pangalawa, importante po yung firstborn. Sino ba yung firstborn sa atin? Si Jesus Christ. Binibigyan mo ng importansya ang Sunday worship service, binibigyan mo ng importansya yung firstborn. Aba, importante rin yung first fruit natin. Ito pong first fruit na ating pong pinaghahandaan sa buwan po ng January. Ito po yung first income o yung first income ng buwan ng January. Pwedeng ito ay whole, pwedeng ito yung something na kalahati or 80, something mabigat. Tinuro ko po yan last week bago natin i-end yung atin pong series o bago natin i-end yung year. Yung tinatawag po nating first fruit, first and best, no? Ito yung pagbibigay sa ating Panginoon sa pinakaunang buwan ng pinakaunang sweldo or income natin sa buong taon. Napakaganda po niyan. First day of the week, firstborn, and then yung first fruit. Tiyak kasi na may bunga kapag inuuna natin ng ating Panginoon. Bakit ko sinasabi, si Lord pa ba? Si Lord pa ba ihuhuli ka? Hindi ka hihuhuli ng Panginoon kapag siya ang inuuna mo. Ito po yung naobserbahan ko no, for the past 15 years, magsi-16 years na po ng aking pong full-time ministry. Lahat ng matagumpay na tao ay may nahihit na priority. Pwede po bang i-chat natin sa ating comment section, priority? Why? Because your priority determines your destiny. Kung ano yung pinapriority mo, yun yung madalas mararating mo. Kung ano yung pinapriority mo, yun yung madalas nagagawa mo at nauuna mong gawin at yung nauuna mong pupuntahan. Your priority will determine your victory. Kapag ka pinaprioritize mo isang bagay, chances are, magtatagumpay ka dito. Ulitin ko po, lahat ng matagumpay na tao may nahihit na priority. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, i-prioritize mo ang pag-aaral, ang pagre-review. Gusto mong maging successful sa career, i-prioritize mo ang pagtatrabaho, pagpo-focus dito at huwag yung mga bagay na ikasasama ng yung career. Gusto mong magtagumpay ang negosyo mo, i-prioritize mo ito. Gusto mong maging successful sa iyong family life, i-prioritize mo ang family mo. Ultimately po, if you want to be successful sa atin pong spiritual life, spiritual journey, especially ngayon pong 2025, you need to prioritize yung una sa lahat, which is yung ating pong relationship sa ating Panginoon. Bitin ko po, lahat ng matagumpay na tao ay may nahihit na priority because your priority will determine your destiny. Your priority will determine your victory. Now, gusto ko pong buksan ang unang series sa unang buwan ng taong ito na 2025. Gusto ko pong buksan ang ating pong message sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33 at babasahin ko po yan sa King James Version. Kung nandiyan na po kayo, sundan niyo po ako. Type niyo po sa comment section, I am ready. Come on, I am ready right now. Sabi po ng verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ay ito pong book of Matthew were written by Matthew para po sa mga Hudyo na kung saan nagsisik kung sino ba talaga itong Jesus na ito. Now, mamaya bibigyan ko pa po ito ng diin. Ito pong context ng Matthew chapter 6 verse 33. Bigyan ko lamang po kayo yung Greek word nitong salita pong first. Pakitype sa comment section, first. Ito pong Greek word na first, dito po sa English language na King James Version, sa Greek po niyan, ang ibig sabihin po niyan ay proton. Kapag sinabi pong proton, first in time or first in place, first in rank, una sa ranggo, una sa pwesto, una sa oras. Pag sinabi pong proton, first in order or importance. Pinakauna daw sa top list.
pinakabinibigyan ng importansya, yan po ibig sabihin ng proton. So, pag sinabi ng Bible na seek ye first the kingdom, seek ye first simply means to prioritize. Pakitype sa comment section. Prioritize. Come on, type po natin sa comment section. Now, may magtatanong, Pastor, bakit kinakailangan sabihin ni Lord yan? Kung yan ang tanong mo, sasagutin natin yan. Bakit kinakailangan sabihin ni Lord yan? Bakit kinakailangan ipaalala yan ni Lord? Kasi madami po tayong mga pangangailangan. Ulitin ko, bakit kinakailangan sabihin ito ni Lord? Ang sagot, kasi lahat po ng tao, whether ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, ikaw ay may sinusustentuhan, ikaw ay breadwinner, ikaw ay may pamilya, ikaw ay may asawa, perhaps nag-uumpisa kang i-build yung iyong dreams, o yung iba naman sa atin ay merong girlfriend o boyfriend. Marami po kasi tayong pangangailangan sa buhay. At yung mga pangangailangan na yon ay pwedeng gamitin ni Satanas para pigilan tayo na ibigay ang pinakauna natin, time, talent, and treasure sa ating Panginoon. Bigyan ko example. Ulitin ko marami po tayong pangangailangan at yung mga pangangailangan natin yun, pwedeng magamit ni Satan para ipain sa atin para hindi natin unahin si Lord. Example sa time. Ayan, sinasabi ni Lord ng Bible na kinakailangan i-prioritize natin ang ating Panginoon pagdating sa ating time. First in time, first in place, first in rank, proton, first in order. Pera. Kaya nga binanggit po kanina, first Sunday, first month, ano pa ba, yung tinatawag po nating first day of the week, Sunday, inuuna si Lord. Firstborn, si Jesus dapat ang inuuna. First fruits. Ano pa? Pangangailangan natin kagalingan, kailangan din natin ng relationship, kailangan ng tuition fee, kailangan ng trabaho, kailangan ng pambaon. At kapag hindi natin nakuha yung gustong sabihin ng ating Panginoon dito, sa Matthew chapter 6 verse 33, hindi magiging in order ang ating buhay kasi mali yung ating priority. Remember that your priority affects your life. Let me just repeat it. Your priority affects your life. Sa makatuwid, malaki po ang epekto ng inuuna mo sa mangyayari sa buhay mo. Let me just repeat it. Malaki ang epekto ng inuuna mo sa mangyayari sa buhay mo. Bigyan ko kayo example, kapag kainuna natin yung junk food instead yung mga healthy foods, kakain na, magtatanghalian na. Di ba nakikita nyo sa mga bata? Yung mga, kakain na. Kaya lang yung bata, imbis na kumain ng kanin, kumain ng masusustansyang pagkain, ang inuuna junk food. Kaya masisira ang appetite ng isang bata o ng isang tao na inuuna yung junk food, basura ang inuuna. Kapag kainuna natin yung ating sarili, yung sarili nating kalooban, magkakandaloko-loko ang ating pong buhay. Why? Because everything rises and falls on your priority. If your priority is out of order, your life will be out of order. If your priorities are not in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. Again po, malaki ang epekto ng inuuna mo sa mangyayari sa buhay mo. Now, according to Jesus, ano ba ang dapat nating unahin? Pakitype sa comment section. Ano? Ayon kay Jesus, according to this verse, si Jesus Christ po ang nagsasalita, ano po ang dapat nating unahin? Now, bigyan ko kayo ng context. Ito pong Matthew chapter 6 na ito ay part po ng isang napakahabang sermon ni Jesus Christ. Ang tawag po dito ay Sermon on the Mount. Ito pong Sermon on the Mount is Jesus' longest, pinakamahaba at pinakadetalying teaching ni Jesus na na-record po sa Gospels. Matatagpuan po yan sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, at Matthew chapter 7. So basically, yung pinag-uusapan natin ngayon, Matthew chapter 6, part po siya ng 5 and 6 and 7. Yan po yung preaching ni Jesus Christ na pinakadetalyado at pinakamahaba. Kaya po pagdating sa verse 24 and 34, dinidil po ni Jesus Christ, particularly dito sa pag-uusapan natin, yung worry. Pakitype sa comment section, worry. O yung atin pong pag-aalala. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ sa verse 25, so I tell you, don't worry about the things you need to live. What you will eat, drink, or wear. Kaya sabi niya dyan, huwag kayong mag-aalala doon sa mga bagay na kinakailangan mo para mabuhay. Yung kinakain mo, yung iniinom mo, tsaka yung susuotin mo.
life is more important than food. Yung buhay mas importante kaysa sa pagkain. And the body is more important than what you put on it. Yung life po dyan, akala natin yung physical life, kaya importante yung pagkain, importante po yung inumin, importante po yung pananamit. Physical life kasi minsan ang mindset natin. The reality is yung life po dyan ay hindi po yung life na physical life. Pag sinabi pong life, yung suke po yan, ibig sabihin yan sa Greek. Ibig sabihin soul. Sinasabi lang ni Jesus Christ, mas importante yung kaluluwa mo kaysa doon sa mga kinakain mo, kaysa doon sa sinusuot mo, kaysa doon sa ininom mo. Hindi ko sinasabi na hindi importante yung pagkain at inumin at yung ating susuotin. Kaya lang sinasabi ni Jesus Christ dyan, mas sa sobrang pag-aalala ninyo, napapabayaan ninyo yung suke ninyo, yung inyong mga kaluluwa. At wala ito sa order kasi sa sobrang pag-aalala ninyo, hindi na kayo nakafocus sa inyong mga dapat pinupukusan. Kaya po sabi sa verse 26, sabi ni Jesus Christ, look at the birds. They don't plant, harvest, or save food in barns, but your heavenly Father feeds them. Pinapakain ni Lord. Don't you know you are worth much more than they are? Mas valuable ka, mas mahalaga kaysa ka doon. Kasi si Jesus Christ, hindi na parito sa mundong ito para mamatay para sa ibon. Although mahal ni Lord ang mga ibon, pero namatay si Jesus Christ para sa tao. Sabi ng verse 27, you cannot add any time to your life by worrying about it. Madadagdagan ba ng pag-aalala mo yung buhay mo? Worry doesn't work. Walang epekto yan na positibo sa'yo. Hindi magdadagdag yan ng isang minuto, isang oras sa buhay mo. Sinasabi lang ni Jesus Christ po dito sa pinag-uusapan natin, you are worrying, anxious, you are depressed, restless because of wrong priorities. Tawag ko po dyan is misplacement of priorities. Kaya sabi sa verse 31, don't worry and say what will we eat or what will we drink or what will we wear. That's what those people who don't know God are always thinking about. Yung mga hindi nananampalataya kay Lord, yan lagi iniisip. Huwag kang mag-alala. Don't worry. Pakitype sa comment section, don't worry. Pag sinabi po sa verse 32 na don't worry, utos po yan, hindi po yan pakiusap. Huwag kang mag-aalala dahil, bakit? Because your Father in heaven knows what you need, all these things. Your heavenly Father, because your Father in heaven knows that you need all these things. Kaya sinabi ng verse 33, what you should want most is God's kingdom and doing what He wants you to do. Then He will give you all these things you need. Sabi ng verse 34, so don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries. Kapatid, this 2025, this year, kung gusto mo maging makulay, maayos, at masagana ang buhay at yung bagong taon, you have to organize your life. You must learn how to prioritize. That's why today, join me po sa ating first topic for this month of January for the year 2025 entitled First and Foremost. Ano ang dapat nating unahin sa ating buhay according to Jesus? Point number 1, sabi po ng verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Point number 1, ano ang dapat nating unahin according to Jesus? Seek the rule of God. Pakitype sa comment section, seek. Unahin, i-seek mo, seek the rule of God. Pag sinabi pong kingdom, galing po yan sa salitang Greek na basileia, na ang ibig sabihin po kingdom, a realm, the region or country governed by a king, kingly power, authority, dominion, reign, royal dignity, the title and honor of a king. Ano po ibig sabihin yan? Pag sinabi pong kingdom, merong hari at may kaharian, may teritoryo. Kaya po dinidil nga ni Apostle Matthew na siyang nagsulat nito, hindi mo pwedeng pagsilbihan at mag-focus sa dalawang bagay. Either isa lang dyan. Matthew 6:24, ito yung binanggit ko kanina. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi pwede. Kasi dahil nag-aalala, tanggapin po natin ang katotohanan, we need money. Pero mas kinakailangan po natin ng ating Diyos kaysa sa pera. Ano po ibig sabihin nito? Ito pinag-uusapan natin. Kingdom means two important components. Explain ko po sa inyo, expound natin.
Ito pong His kingdom, but seek ye first the kingdom, His kingdom. Unahin muna daw, may dalawang po component ito. Dalawa po. Sabi po, yung una, yung His kingdom, unang component niya is, it is God's lordship. Pakitype sa comment section, lordship. The word kingdom, ito pong pinag-uusapan natin sa verse 33, ito pong basileia, literally means rule of God. Kaya po yung point number 1 natin, seek the rule of God. To seek the kingdom of God is to seek, unahin, hanapin yung rule and reign of God sa iyong entire life. It means may authority dapat si Lord sa buhay mo. Now, ano pwede natin matutunan dito? Put God's authority as your supreme priority. Ulitin ko. Put God's authority, ito si God, ito ka, hindi ito ikaw, ito si God. Put God's authority as your supreme priority. By saying, sa pamamagitan ng pagsasabi na si Lord ay may authority, ibig sabihin, tignan nyo at maigi ito ha, by saying God has the authority in your life, it means that He has the last word sa lahat ng areas ng buhay mo. Pakinggan nyo maigi ito. Kung ikaw ay nag-aaral, dapat si Lord ang may final say sa kukunin mong course. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, dapat si Lord ang may final say kung ano yung trabaho kukunin mo. Pambihira. Yung iba sa atin, basta mataas ang sweldo, igagrab nila kahit tatamaan yung Sunday, kahit tatamaan na yung life group, kahit tatamaan na yung training, kahit tatamaan na, kahit at stake na dito yung spiritual life, spiritual journey, and spiritual growth. Hala, sige, kasi malaki offer. Remember, hindi lahat ng nag-o-offer sa'yo si Lord. May mga offer sa'yo na si Satan ang nagbibigay para hindi mo unahin ang kaharian ng ating Panginoon. Ang tanong, si Lord ba ang may final say sa trabaho mo? Isa pa, sa negosyo. Si Lord dapat ang may final say sa atin kung magdinegosyo ka. Dapat yung principle mo according sa rule ng ating Panginoon. O sa finances, usapan tayo. Si Lord dapat ang may final word sa finances mo, hindi ikaw. So pag sinabi ni Lord, ibigay mo ang nararapat para sa Kanya, yun yung dapat, hindi yung, kasi ganito naubos ng party, naubos ng December, kaya Lord, eto na lang muna, tira-tara na lang muna ah. Kaya nga sabi ni Lord, first fruits priority dapat natin si Lord sa unang buwan pa lang ng taong 2025. Ang tanong, may authority ba si Lord sa finances mo? Kasi kung may authority si Lord, siya ang may final word na ibibigay mong first fruit tithes or offering o sa expansion man yan. Sa iyong kalusugan, si Lord ba ang merong final word? You see, kung gusto ni Lord, yung kinakain mo, bakit hindi nagiging healthy ang buhay mo, ang yung physical life? Kaya aaralin mong maigi, si Lord nagbigay na ng mga tamang kakainin sa atin. Si Lord dapat ang may final say sa mga kinakain mo at sa lifestyle mo. Sa relationship, si Lord ba ang may final word sa relationship mo? O kahit sino na lang pinapatulan mo? O kahit masaktan mo yung nanay mo, yung tatay mo, masagot mo yung kapatid mo, masampal mo yung kaibigan mo, okay lang. Kasi nararamdaman ko yun Dapat si Lord ang may final say kung ano yung dapat ugali mo towards other people. Kaya importante yung authority ni Lord. Kasi pag sinabi may authority, siya dapat ang may final word. Kaya hindi mo lang tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas mo. Tinanggap mo rin siya bilang Panginoon. At kapag ka sinabing Panginoon, Lord, curious, mataas na authority dapat, kaya dapat siyang sundin. Kaya marami po sa atin, Christian nation po tayo na tinatawag nila. Sobrang dami ng Christian na mga branches, na mga sekta at mga denomination. Maraming tao, alam naman talaga natin, pag Pasko, pag mahal na araw, alam naman talaga natin na si Jesus Christ ang Savior Pero hindi natin isinasabuhay yung pagiging Lord niya sa ating buhay. Listen to this very carefully. You must understand that Jesus Christ is not just our Savior. He is our Lord as well. At bilang Lord, dapat siya yung tigapanguna at may final say sa buhay mo. Kaya yung unang component nito, it is God's Lordship. Pangalawa, it is God's leadership. Lordship, leadership. Alam niyo po, ang isa sa pinakamasalimuot na buhay na pwedeng isabuhay ng tao ay isang buhay na walang namumuna o walang naglilid. Ang tanong, sino ang naglilid ng buhay?
Kung ikaw lang ang nagpapatakbo ng buhay mo, chances are babagsak ka. Eh, mayaman, maraman naman akong pera, hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi all throughout your life, pwede ka maging milyonaryo, pwede ka maging bilyonaryo, pwede ka maging trilyonaryo, pero at the end of your life, walang mag-delete sa'yo sa eternal life. What I am talking right now ay hindi lang pag-prosper natin materially and physically and financially. That's not bad. Kaya lang kung yung material blessing lang lagi ang pamantayan mo ng tunay na kasaganaan sa buhay, nagkakamali ka, kaibigan. Because true riches is not found in your bank account. It is found kung sino ang naglilid sa buhay mo. Kaya lagi mong tatanungin, ito bang nilalakaran ko ngayon? Ito ba yung kalooban ba ni Lord to? Itong ka-relationship ko, kalooban ba ni Lord ito? Ito bang trabaho ko, pag-aaral ko? Ito bang tinake kong opportunity? Hindi ba makakasagasa to sa mga principle ko? Ito ba ay kalooban ni Lord? Ito bang lugar na to na pinapatapakan o na tinatapakan ko? Ito ba kalooban ni Lord? Ito bang lugar na ito ba yung pinagdadalan sa akin ni Lord? Kaya importante po, dahil si Lord ang Lord natin, dahil si Lord ang leader natin, si Jesus Christ, Jesus wants the first moments of every day. Ang tanong, tuwing umaga, siya ba ang iyong inuuna? Jesus wants the first day of every week. Ang tanong, tuwing linggo, siya ba yung inuuna? Jesus wants the first day of every paycheck. Ang tanong, siya ba inuuna mo kapag sumweldo ka? Jesus wants your first fruits, first love, first day. In short, He wants to be the first in your life. Proton. I hope na mas nauunawaan na po natin ngayon yung Matthew 6:33. Marami po sa ating tao ang iniisip nila, hala na sa kingdom, hala may king. So it's about slavery. Bakit ba natin tinitingnan ito bilang slavery? Man, I tell you, the greatest liberty in the world, listen to this very carefully, the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. At some point of our lives, whether you admit it or not, mapansin mo man o hindi, someone is mastering over you. Someone is controlling your life. The question is, who controls your life? If is not controlling your life, then someone else will. Merong iba magkocontrol na ito. At kung hindi si Jesus Christ ang nagkocontrol ng buhay mo, sigurado kapahamakan ito. Kaya yung kingdom ni Lord at si Jesus Christ, siya dapat yung ating ultimate obsession sa ating buhay. The kingdom of God ought to be the obsession of your life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito nag-e-enjoy sa ating first topic pa lang ng unang taon? So ano po yung point number 1? Point number 1, ano yung mga dapat nating unahin according kay Jesus Christ? Kapag ka si Jesus Christ ang nag-utos, panigurado pagpapala ang resulta nito. Kapag ka si Jesus Christ ang nag-utos, panigurado, it is for His glory. And kung ano man ang bagay na ginagawa natin for His glory, ayun ang pinakamaganda sa lahat. Una, seek the rule of God. Pangalawa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una po, seek the rule of God. Pangalawa, seek the righteousness of God. Kanina rule, pakitype pangalawa, pakitype po, righteousness. And His righteousness, hindi lang yung rule, pati yung righteousness din daw. Pag sinabi pong righteousness, ang sinasabi po niyan sa Greek, the condition accepted to God. Yan po ibig sabihin yan. Daikosune. Sune, yan po ang ibig sabihin yan. The condition accepted to by God. The condition accepted to by God. Ano pa? The doctrine concerning the way in which man may attain a state approved to God. Hindi kasi po lahat ng tao approved kay Lord. Meron po kasing certain standard si Lord na kung saan aprobado. Kasi kahit anong function mo, kung hindi ka approve kay Lord, hindi ka rin papasa kay Lord. Parang ganito. Meron pong tinatawag na, napasok ba yan sa DFA standard? May tatak ba yan? Kasi pag may tatak, ibig sabihin, pasok siya sa standard. Si Lord po, meron pong state tayo na kung saan aprobado dapat niya. Kaya lang, hindi lahat nauunawaan ito. We must learn this lesson about righteousness. Pwede po bang i-type sa comment section? Righteousness. Come on, i-type niyo muna. Yan, napakaganda nito. Itong dikaiosune. Ito pong Greek word niyan. Itong righteousness. Righteousness must be imputed before it can be imparted. Kinakailangan, ma-impute muna ito
bago ma-impart sa atin ito. Ano ibig sabihin yan? Gawin ko lang pong simple ha. Before you can live it, bago mo maisabuhay yung pagiging matuwid, kinakailangan ibigay muna ni Lord. At wala kang ibang pagkukunan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos kundi kay Lord lang. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, isik mo yung kanyang katuwiran. Isik mo yung kanyang righteousness, yung dikaiosune, na ibig sabihin niya sa Greek. Yung state na yon, dapat alamin mo yon. His righteousness, pakinggan maigi, His righteousness has two important elements. Kanina yung rule, dalawang component. Ito naman, may dalawang importanteng elemento. Una, yung unang importanteng elemento ng tinatawag po nating righteousness ni God ay right condition. Pakita po sa comment section, right condition. The condition accepted to God. Merong condition ang tao, we are all sinful, we are all wicked, lahat po tayo, maaring sa mata ng nanay, tatay mo mabait ka, pero sa mata ng Diyos, ang tanging kabaitan lang na pumapasa sa Kanya ay perfection, meaning holiness. Ibig sabihin, hindi nagkakasala. So therefore, kahit gaano ka kabait, kung hindi ka holy at nagkakasala ka pa rin, hindi ka pa rin papasa, acceptable sa standard ni Lord. So may right condition tayo. Paano tayo nagiging tama sa mata ng Diyos? Yan ang malaking katanungan. So kahit gaano ka kabait, hindi ka papasa sa standard ni Lord. Hindi ka accepted. Paano ka lang tatanggapin ng Diyos? Paano ka magiging righteous? Kaya importante, isik natin si God, yung kanyang kingdom. Tignan nyo ha. Romans 3:22. This righteousness is given through faith. Ito daw yung estado na ito, yung kondisyon na ito, yung kondisyon ng na accepted sa harapan ni God ay ibinibigay daw sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Kaya kung ikaw man ay Hudyo o hindi, kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus Christ, titignan ka ng Ama bilang matuwid sa kanyang harapan. Kaya sinasabi, Matthew chapter 6 verse 33, calls us to seek His righteousness. Now, tingnan nyo, yung ini-emphasis ng statement na ito is not getting yourself cleaned up before seeking God. Hindi sinasabi ng statement na dapat mabuti ka muna bago ka lumapit sa Diyos. Hindi sinasabi ng verse na dapat matuwid ka bago ka maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi sinasabi ng Bible na dapat malinis ka para bago ka lumapit sa Lord. Hindi. Sinasabi, unahin mo, isik mo si Lord. Dahil kapag kasinik mo si Lord, aayusin niya buhay mo. Kaya sabi ng verse 22, sa NLT, napakaganda po nito. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Nagiging tama daw ang kondisyon ng isang tao sa harapan ng Diyos kapag nanampalataya ka kay Jesus. Kasi kapag ka nanampalataya ka kasi, mabait ako, may religion ako, madami naman akong dinonate sa church, hindi daw yon ang nagpapa-righteous sa harapan mo. Sa harapan ng, hindi ka daw magiging right sa harapan ng Diyos kapag yung bait-baitan ka lang. Magkakaroon ka daw, magiging right ka sa harapan ni God pagka nanampalataya ka kay Jesus Christ doon sa ginawa niya sa cross. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Kaya ano ibig sabihin nito? Hindi mo kinakailangan ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos para umayos ang sarili mo. Hindi po kasi mangyayari yung pag-aayos ng buhay hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos. This 2025, I highly encourage you. Whether ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, ikaw ay may pamilya, ikaw ay single, hindi ka magiging maayos sa harapan ng Diyos hanggat hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ. Dahil lahat po tayo makasalanan at lahat po tayo, we deserve to be punished in hell. We deserve hell. We don't deserve heaven. I repeat, nagiging deserving ka lang sa langit once you place your faith in Christ. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So, ulitin ko po, yung righteousness na ito, ang unang elemento, may tamang kondisyon. Dapat lumapit ka kay Christ, dapat manampalataya ka kay Christ for you to experience abundant life, for you to experience eternal life. Pangalawa, mayroon pong tamang direksyon. Ano po yung tamang direksyon na to? The doctrine concerning the way in which man may attain a state approved to God. Ano yung tamang kondisyon? Una, may tamang kondisyon. Pangalawa, may tamang direksyon. Ano yung tamang direksyon?
Hindi kasi lahat ng direksyon ay tama. May isang direksyon lang na tama. Ang tamang direksyon ay yung direksyon ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, not all religion ay maglilid sa'yo sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, may isang Diyos, may isang tunay na reliyon. So, ibang relihiyon, hindi siya tunay na relihiyon. Maglilid sa'yo sa hindi tunay na Diyos. Kaya tignan nyo ha, verse 33, look for God's empire, meaning kingdom, and His right way first, in tamang paraan. All these things will be added to you. To be right is to demolish wrong. Para maging tama, kinakailangan wasakin ang mali. And you will never be right unless you seek God's standard of purity. Pakitype sa comment section, purity. Mga kapatid, this 2025, panahon na po para tahakin natin ang ating matuwid na daan. Tomorrow, January 6, I want to announce to you. Makikita po ninyo yung mga announcements natin. Pero ngayon pa lang, bilang inyong pastor, ina-announce ko na po na mag-uumpisa po yung atin pong annual prayer and fasting. Starting po tomorrow, January 6 up to January 29. Tatapusin po natin yan sa end po ng atin pong monthly convergence, yung atin pong January convergence that would be on January 29. I-type nyo po dyan sa inyong mga papers o i-type nyo yung mga online ushers natin. Ang atin pong annual prayer and fasting will start tomorrow, January 6, hanggang January 29. That's Wednesday. I-end po natin yun sa ating monthly gathering, yung ating pong convergence. Now, what is prayer and fasting? Maglalabas po tayo ng mga poster doon po sa ating pong official social media account. At by the way, if you want to hear this message, kung hindi nyo mapakinggan sa YouTube o sa Facebook, kindly follow me doon po sa ating pong Spotify. It's Crossover with Paul Balgos. Panahon na po para tahakin po natin ang isang matuwid na daan. At isa po doon, para maging maayos po yung daan natin, ay sa pamamagitan po ng pananalangin at pag-aayuno. Umpisa pa lamang po ng buwan. Why are we going to seek first His righteousness? Bakit nga ba? The reason why many people are not changing, bakit maraming taong hindi nagbabago, is not because they are not seeking change. Naghahanap po sila ng pagbabago. Kaya lang hinahanap po nila yung mga wrong priorities. Hindi nila inuuna ang Diyos. Inuuna nila yung pamilya nila, inuuna nila yung sarili nila. Selfishness po ang tawag doon. Unahin dapat si Lord. Hindi ko sinabing pabayaan mo sarili mo, trabaho mo, huwag ka na mag-aral. Hindi yun ang point. Ang point, higit sa lahat si Lord dapat inuna. Ang inuuna mo. Kaya tingnan nyo sabi sa NIRV, but put God's kingdom first, do what He wants you to do. Then all those things will be given to you. Gawin mo daw yung mga gusto ni Lord ipagawa sa iyo, hindi yung mga gusto mo lang gawin. Kasi hindi lahat ng gusto mong gawin, gusto ni Lord na gawin mo. Bigyan example, sa nag-aaral. Do what He wants you to do. Ang gusto ni Lord, mag-aral ka mabuti. Ayaw mo mag-aral ng mabuti. Mas feel mo magbulakbol, mas feel mo mag computer games, mas feel mo mag-Mobile Legends, mas feel mo mag-scroll na lang, ayaw mo mag-review. That's what I want to do. The question is this, yung gagawin ko ba o yung ginagawa ko, is this what God wants me to do? If not, kahit masarap, I'm gonna stop it. Kaya importante yung purity. Pag sinabi pong holiness, to be set apart. We must recognize that the kingdom of God is not only powerful, but it is also pure. Importante yung, sa 2025, importante po yung living a life of holiness. God's purity is your supreme priority. Hindi lamang authority, kundi purity ng ating Panginoon. Listen, you don't have to be pure before you seek God. Seek God first and you will be pure. Kaya yung prodigal son, hindi naman siya luminisin nung ay, maliligo muna ako bago umuwi sa tatay ko. Sino dito naalaman na yung story ng prodigal son? Maliligo muna ako, mag-aayos muna ako, magpapayaman muna ako ulit para pag uwi ko sa tatay ko, maayos ako. No, hindi mo kinakailangan umayos muna bago lumapit sa Diyos. Basta lumapit ka na sa Diyos para umayos ka. Isa pang tanong, do we really need righteousness in this dark times? Yung holiness, yung purity, kailangan ba natin nun? The answer is yes. Believe me, brothers and sisters, this world badly needs righteousness. This world is full of unrighteousness. Kaya pansinin mo, ang daming heinous crimes, mga rape,
ang daming mga krimen. That's the product of unrighteousness. Ulitin ko, if you want to be successful spiritually, biblically, this year, God's righteousness is your true success. Seek it first. Prioritize your purity. This 2025, kung ikaw ay single, prioritize your purity. Kung ikaw ay may asawa, prioritize mo yung purity ninyong mag-asawa. I-honor yung dalawa yan. Sa mga nagde-desire na magpakasal, I pray that this year or hopefully next year, makapagpakasal na kayo. Why? Isasalba ng righteousness ang family mo. Isasalba ng righteousness ang pangarap mo. Isasalba ng righteousness ang pag-aaral mo. Isasalba ng righteousness ang marriage mo. Isasalba ng righteousness ang finances mo. Isasalba ng righteousness ang health mo. Isasalba ng righteousness ang buhay mo, ang kaluluwa mo. Kaya sabi po ng verse 33, datapwat, hanapin muna, pakitype sa comment section, muna. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay parang idadagdag lamang. Ano yung idadagdag? Ano ba yung context niyan? Yung buong context niyan, chapter 6, ang dinidil dyan, pag-aalala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ano pwede natin matutunan dito? Yung pang-araw-araw na ating pangangailangan, alam ni Lord yun. Pero sinasabi lang ni Lord, unahin niyo ako. Unahin niyo yung kaharian. Unang K, kaharian. Pangalawang K, katwiran. Sa English, rule. Sa Tagalog, sa English, rule. At saka yung tinatawag po nating righteousness. Dalawang K, kaharian. Katwiran. Dalawang R, rule and righteousness. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I am one who gives but never to Him. Alam ko yung pakiramdam ng naghihirap at walang-wala. At kahit nun pa, ako yung sidasal nangingilagi kay Lord. From the time na naghirap ako up to the time na nagkaroon ako, I learned the value of being generous. But I never gave back to the Lord. Kaya manlibre sa kasama sa opisina, pero ako yung laging nakakalimot na magbigay para kay Lord. Then, I read Malachi 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be flood in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I never tested the Lord. Takot ako eh. Pero, na-realize ko kung paano ako mabuhay. Tinetest ko pala siya unconsciously. Then, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. I started giving what is for God. And He gave back blessing na money and wealth could never buy. Great friends who corrected me, guide me, and walk through me with this journey. Ang hirap kaya makisama, magpakulkul sa iba just to please them. But God gave me the great company and community where I don't even need to impress them. They walk with me in my journey towards God, helping me become more like a son to Him. To God be all the glory. Thank you. Sino po dito nag-e-enjoy sa ating topic? Lastly, bago po ako magtapos, ang ganda nito. And all these things shall be added unto you. Ito yung pinaka-exciting na part. Papunta na po tayo doon. Hindi lang seek the rule of God, hindi lang seek the righteousness of God. Ano yung sinasabi ni Lord na pwede nating malaman at matutunan dito, sinasabi ni Jesus Christ? And all these things shall be added unto you. Sabi po ng verse 33 yan, sa last part. Pangatlo, point number 3,
See the riches of God. See the riches of God. Ulitin ko, see, makita mo yung riches ng ating Panginoon. Now, pag sinabing see, all yung, and all these things shall be added unto you. Listen to this very carefully. See the riches of God. Pag sinabing see means to discern. Maranasan o makita. Yan ang ibig sabihin yan. Bakit sinasabi ito ng Bible? Kasi lahat ng pangako ni Lord may utos muna at lahat ng inuutos niya, kapag si Lord ang nag-uutos, may pangako yan. May reward sa lahat ng tao na sumusunod kay Lord. Kaya point number 1, it is God's guarantee. And all those things will also be given to you, yung iyong pangangailangan. Yung iyong pagkain, yun naman pala eh. Yung iyong pananamit, yun naman pala eh. Yung iyong titiran, yun naman pala eh. Yung pag-aaral mo, yun naman pala eh. Yung boyfriend mo, yung future husband mo, yung business mo, yun naman pala eh. Kaya lang unahin mo muna si Lord para hindi ka lagi para bagang aligaga. God, bakit ko sinasabi ito? Because God will surely fulfill His promises to you. Kung naranasan ng mga ibang Christians all throughout the century, mararanasan mo din yung pagpapala ni Lord kung uunahin mo siya. God's guarantee means, listen to this, He is trustworthy, mapagkakatiwalaan na i-fulfill kung ano man ang kanyang pinangako sa iyo. Kung nagpo-provide nga siya sa mga ibon, kung nagpo-provide siya sa ibang hayop, ikaw pa kaya na nilikha niya at namatay si Lord para sa iyo? He will provide for His children who prioritize Him. Ulitin ko, God will prioritize for His children who prioritize Him. The question, are you prioritizing God? Imagine mo yung isang bata, pinagkakatiwalaan niya yung kanyang parent completely. Hindi siya nag-aalala kung ano ba yung kakainin niya. Di ba yung mga anak natin, hindi naman nag-aalala sa una kung ano yung mga kakainin nila eh. Ikaw ang nagpo-provide, sinusubuan mo pa nga eh. Ganon din ang ating Panginoon. When we prioritize God's kingdom, we live in the assurance that God, as our loving Father, will supply all our needs. Ask yourself right now, am I truly seeking God's kingdom first in my life? Re-evaluate po natin ngayon 2025 yung ating buhay. Re-evaluate your priorities at i-ensure mo that God's purpose, God's mission, vision, and yung passion po natin, MVP. What's our mission? Make disciples. What's our vision? World harvest. What's our passion? Love God, love people. Ensure that God's purposes take priority over personal ambitions. Tsaka na tong personal ko, uunahin ko si Lord. Kaya act in faith. Pakitype sa comment section, act in faith. Trust God for your needs. Ikaw ay nag-aaral, pagkatiwalaan mo si Lord sa tuition fee mo, ikaw ay nagtatrabaho, pagkatiwalaan mo si Lord sa promotion mo, sa sweldo mo, ikaw ay nagninegosyo, ikaw ay may pamilya, ikaw ay merong finances, o merong kang health issues right now, trust God for your needs. Replace worry with prayer. Always remind yourself of His faithfulness, mga kapatid. Pangalawa, hindi lang ito garantisado. Napaka-sure pa ito. Bakit? Because it is God who gives. It is God-given. All those things shall be added. All those things will also be given to you. Hindi ka papabayaan ni Lord. Si Lord na magbibigay. It is God-given. Ano ibig sabihin nito? It is God-given means that the blessings we receive are not earned or achieved by human strength. Hindi mo kaya yan na dahil sa'yo lang. Ito ay regalo, grace po ito ng ating Panginoon. God knows exactly what we need and when we need it. Alam ni Lord yung pangangailangan natin at alam ni Lord kung kailan natin ito kakailanganin. Sa mga nag-aaral, alam ni Lord pangangailangan mo. Sa mga single, alam ni Lord na kinakailangan mo ng partner at alam niya kung kailan at sino, kailan niya ibibigay at sino ang ibibigay niya sa'yo. Alam ni Lord kung ano yung tamang trabaho at tamang opportunity, kaya huwag kang magmamadali. He provides in ways that align with His perfect will and timing. Kaya huwag kang masyadong atat sa pagtatrabaho tapos masasagasaan yung ministry mo, masasagasaan yung time mo kay Lord, masasagasaan yung Sunday service mo, masasagasaan yung life group mo.
He provides in ways that align with His perfect will and timing. Kaya lang, pakitip sa comment section, kaya lang, madalas tayo nagmamadali, pinapangunahan natin ng ating Panginoon. Masyado tayong nagmamadali at nagmamarunong. I want you to understand and listen to this very carefully. His provision may come in unexpected forms. Yes, nag-aantay tayo. Iba sa atin, nag-anticipate. Yes, this year, magpo-first fruit ako. Tataniman ko yung kasal ko, tataniman ko yung business ko, magtatanim ako, Lord, tataniman ko yung kingdom mo, tataniman ko, Lord, yung papatayo ko ng bahay. Material things. While we may anticipate material blessings, listen to this, God often blesses us with spiritual growth, peace, relationships, or opportunities that surpass material wealth. Iba sa atin, nag-aantay ng mga material blessing. Nagbe-bless naman si Lord. Wala pong masama doon. Pero sometimes, si Lord ay nagbe-bless sa atin spiritually. Spiritual growth. Hindi mo alam sa pag-aantay mo, nag-grow na pala yung patience mo, nag-grow na pala yung understanding mo, nag-mature ka na pala. That's blessing. Tandaan, may sariling kaparaanan si Lord para i-bless ka. Think about during the drought, yung panahon po ni Elijah sa 1 Kings chapter 17 verses 2 to 16. Nag-provide po si Lord ng pagkain at maiinom sa pamamagitan ng isang uwak. Nagdala, imagine mo, God provided for him through ravens that brought food and later through a widow. Merong isang balon nag-provide. Gagamit si Lord. Pwedeng gumamit si Lord ng tao. Pwedeng gumamit si Lord ng hayop para magpadala sa iyo ng tulong. Subok na po yan sa buhay ko. Nagpapadala si Lord ng mga tulong na kung saan hindi ko ma-imagine. Gagamitin pala ni Lord yung taong to. Kaya na ikaw naman, kapag ka in-urge ka ni Lord na tulungan ng isang tao, hindi lang pastor mo, nanay mo, tatay mo, leader mo, pastor mo, ginagamit ka na, huwag mong labanan. Bakit? Kasi may blessing sa'yo si Lord. Ito pong mga provision na ibibigay ni Lord sa atin sa 2025, I want you to be excited because these provisions were unexpected and unusual. Magkakaroon ka ng unexpected and unusual provision. At makikita mo, perfectly timed and sufficient ito. Galing talaga kay Lord. Iba pa rin ang pagpapalang galing kay Lord, mga kapatid. Kaya importante i-discern mo kung kay Lord ba talaga galing yung trabaho mo, i-discern mo kung kay Lord ba talaga yung galing na girlfriend, boyfriend o mapapangasawa mo o business opportunity kasi hindi lahat ng seemingly opportunity or blessing galing kay Lord, kaya rin magpadala ni Satan para i-distract ka. Trust God's timing. Let go of the urge na ikaw lagi nagkocontrol ng buhay mo. Dapat maunawaan mo na ang provision ni Lord ay laging on time. The question is, am I trusting God's timing and method of provision? Or am I relying solely on my own understanding? Mga kapatid, let's start this year with trusting God sa lahat po ng ating pong pangangailangan. In conclusion, sabi po ng verse 33, tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, rule and righteousness in English. At ang lahat ng mga bagay na ito ay parang pawang idadagdag niya sa inyo. Muna. Kaharian muna at katuwiran muna bago iba. Si Lord muna, kaharian muna, katuwiran muna, bago pamilya ko, bago ang lahat si Lord muna. Dagdag na lamang yung mga pangangailangan ko. Sapat-sapat pa. Kapatid, sabi ng verse 34, dito in Jesus Christ in chapter 6. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow is uncertain, mga kapatid. Maniwala kayo. Hindi natin alam kung anong mangyayari ngayong 2025. Yung iba nga sa social media, grabe ka na 2025. Hiwalay na si ganito. Ang taas ang bilihin. 2025, may bagong virus na naman. Nakakatakot ang prediction nila. But let us trust God because He is sovereign over our lives, over our nation, over the history of time. Makikita natin na mapagkakatiwala po ang ating Panginoon. Tomorrow is uncertain, seek God today. 2025 is uncertain, seek God today. Nakakatakot ang mga prediction, nakakatakot yung mga
mga makikita nating balita. But seek God today. Pakitype sa comment section. Seek God today. Unahin mo na si Lord ngayon pa lamang. Sabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Surrender everything to God. Not tomorrow, not the day after tomorrow, not next month, but today. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, this afternoon, this evening. Depende kung anong oras po nakakapakinig itong kapatid na ito. Kung ikaw man ay part ng local church na ito or ma-attend ka dito for spiritual nourishment, I encourage you to surrender everything to God. Your time, your talent, and even your treasure. Si Lord dapat ang una sa unang linggo. Si Lord dapat ang una sa lahat. Sa ating time, sa ating talent, and even sa ating treasure. Right now, kung wala ka pang relationship kay Lord, perhaps pwede mong i-consider accepting Christ in your life. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner in need of a Savior. And I admit that I cannot save myself. I believe in you. I believe in your works, not on my works. And I confess right now, help me to live for you. From this day on, as a sign of my salvation, I'm gonna follow you. I'm gonna find someone to disciple me. And i-journey niya ako sa discipleship journey na ito. Lord, I pray for every true believer of Christ that is listening right now. I pray that you provide for them, and I declare prosperous new year to be upon them as they give their best to you, as they obey you, as they commit to you, as they stay faithful to you. Lord, bless them. Prosperous new year ahead. Maraming salamat po, Panginoon. Bless your people. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen. Pagpalain po natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you. See you po sa second installment ng ating brand new series for the month of January entitled First Things First. Tiyak na may bunga kapag kainuuna ang una. This is Pastor Paul na nagsasabing, love God, love people. See you again next week.